Magandang araw po mga kasinauna. Nandito na po tayo sa pang-10 sa bumubuo po ng Japanese Invasion Money o Gym Notes o tinatawag din pong Mickey Mouse Money. Ito po yung 1,000 o 1,000 pesos na Japanese military currency used in the Philippines nung panahon po ng ikalawang digmaang pandaigdig. Yan. O nung pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Ito pong 1,000 na ito ay sapilitan pong ipinagamit o itong perang ito ay sapilitang ipinagamit ng mga Hapon sa mga Pilipino dahil nga po kinumpiska po nila yung mga Commonwealth na pera at saka po yung mga guerrilla notes. Ito pong ipinagamit nila sa mga Pilipino noon. Ito po ang itsura ng 1,000 piso. Sa bandang ibabaw po ay mababasa po natin ang Japanese government. At sa bandang kaliwa naman po ay may 1,000 pesos na nakalagay. Sa bandang itaas at ibaba. Ganun din po sa kanan niya. Ito naman po ay may dalawang prefix na letter P at saka letter U. Ayan. Sa kaliwat kanan po nakalagay. Sa bandang gitna naman po ay mababasa po natin ang at makikita ang logo na 1,000 at may pesos po siya sa gitna. Sa bandang ilalim po noon ay mababasa po natin ang 1,000 pesos mga kasinauna. Kulay dark blue po ito. Itong 1,000 noong panahon ng Hapon. Bisitahin po natin ang likurang bahagi ng salapi o ng banknote. Kulay berde naman po siya. At ganoon nga din po, tagdad po siya ng mga 1,000 na naka-imprenta sa kanya. Ayan. Sa bandang kaliwa, itaas ibaba, ganoon din po sa kanan. Sa gitna, ganoon din po. Ayan. At dito may maliliit din na puro 1,000 din. 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Sa bandang gitna po ay makikita po natin ang logo ng 1,000 at may pesos na nakalagay. Ayan, sa bilog. Ito naman po ay walang security features na nakalagay. Balik po tayo sa bandang harapang bahagi po ng salapi. Nga po, dahil po ito ang huli sa bumubuo po ng Japanese Invasion Money. Yan. Siya po yung 1,000 pesos. Ito po ang ating huling sulyap sa kanya. Ang pera pong ito ay agad pong nawala ng bisa o ng halaga pagkatapos po ng pananakop ng mga Hapones dito sa Pilipinas noong 1945. Kaya karamihan po sa mga ganitong klase ng pera ay sinunog po ng mga Pilipino para hindi na nila magamit dahil nga po napakaliit po ng halaga o ng value nito. Ang karamihan po ay nag-exist dahil may mga naitabi o may mga hindi nagamit na nahanap pa ang mga kababayan natin. Ginawa po itong mga pang-souvenir o pang-collector's item para mapangalagaan o ma-preserve pa ng mga katulad nating kolektor. Meron nga din po pala itong mga overprints tulad po sa mga 10 piso. Sa mga ibang denominasyon po ay may makikita pong larawan o portrait ni Rizal na nakatatak. Si Dr. Jose Rizal po ay nasa mga overprint at matatalakay po natin yan sa mga susunod po nating mga videos na tatalakayin. Ilalabas po natin ng mga barya at saka po yung mga banknotes po na kung ano pang meron tayo na maipapakita sa ating mga nakaabang na mga likers at mga haters. Ayan. Yun lamang po, isang magandang araw po ulit sa inyo mga kasinauna at maraming salamat po ulit sa patuloy niyong panonood at paglalike po sa aking mga video. Pinasasalamatan ko rin po yung mga nagpapalaw sa akin pong mga social media accounts. Yun lamang po. Maraming salamat po ulit mga kasinauna.